Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippines Standard Time, las 9:03 aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod muli sa mga watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayraga Pilipinas, Mayraga Western Visayas, Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag tutob sa malabutan sang abot pagserbisyo. Di ka man kabahin sa kalibutan, naghatag kami sa katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Maulanon nga adlaw sang Lunes, diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta ang inyong mga area mga biyan? Kag silap na ba ang haring adlaw? Dari sa syudad, medyo magan-umon gid mga biyan, kaya from time to time, may pagpanaliti kada manipis na pag-ulan. Anyway, today is Monday, February 9, 2026. Ikaduha sa apatanan ka Lunes karong bulan sang Pebrero tuig 2026. With 5 days to go, araw na ng mga puso. Kamusta na ang inyo sining pag-preparar sa inyo sining mga dates sa mabot nga Sabado? May budget na bala para sa bulak at pangregalo? Kung wala pa, don't worry. Sabay mga trabaho, lapit na lang ang adlaw sang sweldo. Mga biyan, ini ang palatuntunan, balita, issue, kagiban pa. Kagtugtog alas 9:55 kita nga daw, kung subong adlaw. Kapag talakay sa bilang mga balita kag impormasyon atong nga natipon sa palibot sang rehiyon. Sa kinahanglan, maging po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ninyo alagad JP Hervas. Sa atong mga sugitang paramati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Gibaras, kag Iloilo. Subong man sa atong mga kulturan sa Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Kaya tayo maraton sa isang med-ayad nga aga ang tarang ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagapod sa atong pagpangalagad pinaagi online na. Ang pagpangalagad sa programa Balita Issue kagiban pa mabatay live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Sumuban sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang palimpo mga biyan sa inyong mga lugar? Mag-check ito sa hindi lamang madugay sa latest update sa lakat sang panahon. Ibaloon natin sa Pag-asa Iloilo. Ano bala ang kabangdanan sa sining mga pag-ulan na na-experiencehan diri sa syudad kag subukan sa probinsya. Maghalong-halong gid ha, especially sa aton nga mga motorista nga mga magalabay sa mga masami ginaluntaran sa pagkatipag sang duta kung may mga landslide at subong man sa mga flash flood.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga. Sa sining oras, magakuha kita sa latest update sa lakatsang panahon. Pilipinas. Ito po natin sa piyak na linya to give us the latest update from Pagasa. We have Sir Ferge Subin. Sir Ferge, good morning. Yes sir, good morning. Kung sa aton mga tagpalamati, amo niya itong latest weather update subong na February 9, 2026. Sa latest analysis naton, wala kita sa bagyo or low pressure area na ginamonitor, pero ang northeast monsoon nag-aapekto sa northern ug central Luzon, shear line nag-aapekto sa southern Luzon, which in turn nagalabot diri sa western Visayas nga among makadala sa magalumon nga kalangitan nga makadala man sa lakta-lakta nga mga pag-ulan kag mga isolated nga mga pagnilat pagpanaguob. Kasarangan tugtog mga sumangin halin sa amihan ng silangan ang mga ibabaw sa western Visayas sa diin kasarangan tugtog babalod aton mga kadagatan, temperatura 23 tugtog 30 degrees sentigrado. Aton nga adlaw nagabutlak alas 6:12 ang kaagahon, matunod ni siya alas 5:56 ang hapon. Amo niya itong latest weather update ng Dres Pag-asa Iloilo, Ferge Rubin, madam, magiging salamat. Sir Ferge, for guidance lang sa aton sini nga mga tagpalamati, ano bala ang buot sa Euron kung maghahambal kita nga shear line? Yes, sir, sir, lahat naman siyang pagpasugata ang duha ka lain-laing klase nga hangin, ang tugnaw nga hangin kag mainit nga hangin. Ang tugnaw nga hangin or ang bugnaw nga hangin amo ni siyang northeast monsoon naton, kag ang init nga hangin amo ni ang aton nga hangin nga easterlies. I see. Sir, you mentioned earlier nga extension lang kumbaga ining shear line iya nga nag-apekto sa aton, which means nga as the time goes on, nagapalayo man ini siya sa aton, sir, or mas magapalapit pag hindi bala mapanaog diri sa aton sa Western Visayas? Yes sir, sakto na sir no. Ang atong shear line depende na siya sa kakusugon sa northeast monsoon naton. Once nga magkusog ang northeast monsoon naton kapanaog ini siya ang shear line diri sa may southern Luzon ug Visayas. Kag kung maghina naman ang aton nga northeast monsoon, gapasakain siya sa may Luzon area. So amo ni nga aga depende man ang shear line naton ang sugon sa kakusugon sa aton nga northeast monsoon. I see. So nagadepende gali ni sir no sa kabugaton or I mean kabaskugon sang duha ka hangin nga nagabungguanay sa karon. Yes sir, sakto sir. Sir, with this no, sa subong ma-forecast bala naton until when most likely magapabilin nga maulanon ang panyempo diri sa Western Visayas. Possible sir maglalawig pag ini siya no sa subong nga semana kay nga daw naton nga magkusog man gyapon ang northeast monsoon naton. So from time to time expect naton magalumon nga kalangitan kung may mga pagulan-ulan kita from time to time throughout the week, especially subong nga Monday hasta sa Friday. I see. So, klaro lang niya sir, wala kita low pressure area ang ginabantayan sa nagligad nga low pressure area from Bagyong Basyang wala na gid tuya. Yes sir, wala na po sir. So amo lang gid yung mga pag-ulan dala sa shear line. Sa mga nag-worry sir nga base apektado ang ila sini nga mga plano for the Valentine's on the day of Saturday, sa adlaw sing Sabado sir. Posible ba na makalabot pa sa Sabado hindi nga magalumon, maulanon nga panempo? Yes sir, may possibility gina. So una no para sa ato ng mga planning purposes no susunod yung mga inadlaw aside sa Valentine's mo may aramin kita mga di ba mga planning, mga wedding, mga birthday no. So sa karon stay updated kita no sa aton nga mga weather scenario. Keep yung being updated na sa mga forecast pag-asa kay kung balita, mamati gid sa mga balita with regard sa ating mga weather para mas makaprepare kita sa ating mga activities in advance. Sir Ferge, how safe naman ang pagpalawod subong especially para sa mga magagmay naton nga mga mangingisda? So far wala man kita giluan na ito generally safe man mag-travel pero still no makusog ang aton nga hangin. Ang forecast natin is moderate to strong ang aton nga hangin kag moderate to rap ang aton nga mga pagbalod. So expected naton nga mabalod ang aton nga kadagatan especially in open areas. Kag natuwa naman naton sa aton nga geography sa topography naton mas kusog ang aton nga hangin dira sa northern part of Panay Island kay apektong shear line compared diri sa may southern part sa Panay Island. But still no makusog gyapon ang aton nga hangin especially on open areas. So karon abiso gyapon nga maghalong mag-antam sa mga gagmay naton yung mga sakayan pangdagat sa mga gagmay nga baruto tungod sa peligro kung hazards nga dala sang kusog nga huyos ng hangin kag lagko nga mga pagbalod. Ayun, as we speak ba Sir Ferge, may ara sa mga area subong nga may ara sang heavy rainfall warning ang Pag-asa? Yes sir, may ara gyapon kita mga areas diri sa aton no sa diri sa aton sa may western Visayas. Labi na gid kun naton diri sa part sang
Capiz, Aklan, kag diri sa Iloilo. So ginalantaw na ton abiso gyapon no nga may ara kita sa mga pag-ulan from time to time nga kuan nga posible mag-experience nga makadalas mga pagbaha. So maging stay alert lang gyapon kita sa aton nga mga warnings kag especially mag-coordinate sa aton nga mga local disaster risk reduction management offices. Ayun. Sir Ferds, madamo gid ga salamat kag padayon. Yes, thank you sir and paliwat mayong agas tanan. There we have it, mga biyan, ang latest update sa lakat sang panahon gidurong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Sa aton mga kuturan, posible nga maglawig ining maulan nga paniempo, magalumog nga paniempo until sa weekend. Kadi sa aton nga mga kauturan da nga nagaplano iya nga maglagaw-lagaw, mag-island hopping, magasaka sa bukid, o adjust your plans accordingly. O posible nga magdadala sa pagulan ng ining extension sang shear line. Although ang ining shear line karon extension lang, may possibility abing nga magpanaog pa ini o kung magsaka depende sa kapaskugon sang easterlies kag sang northeastern monsoon. Alas 9:14 sa aga. Sa aton mga magagmay nga mga mangingisda, especially sa naghambal ni Sir Ferds sa mga yara sa Northern Panay. For those from the Northern Iloilo, the Northern Capiz, o pag halong gid naintindihan naton nga ang pagpangisda o kung ang pagparawod ang inyong malang ginasandigan para makahatag sa pagkaon sa lamesa sa inyo sining nga mga tag sa kapulian. But for your safety mga biyan, palikawan anay ang pagpalagod. Daw feeling nyo daw alang-alang na. Paggan nila ang mga isda, ang mga pagkaon, pwede pa natin makita liwat. Pero ang kabuhi natin, kung madula, isahanon gila. Alas 9:15 sa aga, so from time to time mga biyan mag-aligmat gid sa posible nga mga epekto sa sining malawig nga pag-ulan at the same time sa aton sining nga mga kuturan nga nagabiyahe pa, magabiyahe pa lang. From time to time check gid ang area nga inyo sining nga pagalabyan. Kung kaysa sa sobra naton ka excited, wala kita idea nga ang mga agyan tagaling nga mga lugar na yara na sa mga ongoing nga mga pagbaha. Okay lang kung hindi kita ma-stranded. Try to remember sa natabo sa nga bagyong Tino nga pila ka mga napatay mga biyan ang sa Tuesday na stranded sa tunga-tunga sa ila sining nga pagbiyahe. Tungod sa mataas nga tubig baha, pagdaludo sa nga tubig halin sa kasubaan. Sa Tuesday pila ka mga salakyan ang nagkalaanon. Wala nagkapanginlaman ang mga driver kag pasahero, pati sila ang naanod. Nagligad lamang Enero na sapwan ang ila sining mabangkay. So sa aton mga kuturan halong-halong gid. Importante gid ang pagsunod sa aton sining mga concerned government agencies o mga authorized nga mga ahensya sa gobyerno. Okay gid nga madamo ang nagahatag sa aton sang update kag impormasyon, especially sa social media. Pero ang panugyan naton sa tanan, o make sure gid nga lehitimo ang source nga aton nga ginadangpan. Base sa sobra bala naton nga pag-idolize sa mga content creators, ang iban dira sa ila nagapinagusto man lang sa content o naga-edit sa mga AI videos, imbes nga paghalong ang dala. O pagsalangisad, kagkakulba lamang ang dala. So, from time to time, mga abyan i-check din ang Pag-asa. Ang aton sining number one source of credible information kung istorya sa lakat sang panahon ang aton tagahambalan. Alas 9:17 sa aga. Sa aton pagpanumbalik, istoryahan nato ang pila ka mga dalaguan nga balita nasyonal at mga dalaguan nga balita lokal na ato natipon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital,
wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. Finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging malatag, Pilipinas. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at bumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung Higanteng Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan, babae nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at doj.ac@doj.gov.ph. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:22 sa aga. Sige po na pamati mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Madam, subong aga nakalala nga padulungan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang Caliraya, Botocan, Kalayaan Pump Hydro Storage Plant sa Kalayaan, Laguna.
ni para saksihan ang ceremonial turnover sa ang nasambit nga hydro storage plant. Ang buong CBK complex sa gitna ang pump storage unit sa Kalayaan ang gin-rehabilitate sa tuwing 2002 sa dalom sang 25-year build, rehabilitate, operate, transfer agreement kaupod ang National Power Corporation kag CBK Power Company target nga ma-turnover sa mga Pebrero 2026. Samantayan mga biyan, posible nga paghatag sa mensahe sa presidente angon sa sining ceremonial turnover sa Kali Raya Botokan, Kalayaan ug CBK Pump Hydro Storage Plant sa Kalayaan, Laguna. Sa iban paraton nga balita nasyonal. Tingob pwersa ang Department of Labor and Employment Condole sa Land Bank of the Philippines para gamiton ang Link.biz portal bilang opisyal nga electronic payment facility sang ahensya. Ginpirmahan ang Memorandum of Agreement sa tunga sang DOLE o sa tunga na DOLE Secretary Benvenido Laguesma kag ni Land Bank of the Philippines President and Chief Executive Officer Lynette Ortiz. Katiuan sa nasambit nga kasugdanan nga parasigon kag pamag-anon ang mga transaksyon sang publiko pinaagi sa online payment collection sa mga opisina sang DOLE sa Central kag Regional Offices sandigman sa advokasya ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na pasangkaron ang Digital Government Services. Sa idalom sang sistema, mahimo nga magbayad online mga kliyente sa sulod kag sagwa sang pungsod gamit ang Land Bank accounts. Iba pa nga BancNet member banks, GCash kag Maya nga may gilayon nga konfirmasyon sang bayad bilang pamatuod sang transaksyon. Suno sa DOLE, ginalauman nga mabuhinan ang processing time kag madula na ang kinahanglanon pa nga magbalik sa mga opisina sang gobyerno para lang nga makakuha sang opisyal nga resibo bilang kabahin sang modernisasyon sang serbisyo kag pagpanami sang eksperyensya sang mga kliyente. Nasyonal. Samtang sa ibang pa nga balita, subong simana ginasaulog ang National Press Week. Kaya ginatagod gid sa nga pagkilala ang mga journalists nga nagaserve mata kag talinga sang mga pumuluyo. Sa tunga sang marasig nga pagbag-o sang paniempo, nagapabiling nga importante ang pagdulong sa matutuod, accountable kag serbisyong totoo. Kaya ka nga ginasaluduhan gid ang tanan nga mga journalists, mga kaupdanan naton sa media sa maisog nga pagpadudugan para sa tingog sang kada Pilipino. Samtang kumpiyansa ang 55% kung mayorya sa mga Pilipino nga kaya nga respondihan sa gobyerno ang mga problema sa pungsod sandig sa pinakulihing nga Okta survey. Sa tugon ng masa survey, nagwa nga yara sa 20% lang ang wala siyang salig, samtang 25% ang nagpabilin nga undecided. Pinakamataas ang trust rating sa gobyerno sa Visayas na nagdangat sa 68%, samtang yara naman sa 49% sa National Capital Region kag Balance Luzon. Samtang nagagawa man sa survey nga sa 61% sa mga Pilipino ang nagapati nga hindi bukod wala ginahatagan sa nag-igong agtupangon sa mga mambabatas sa mga lokal na opisyal ang tingog sa mga ordinaryo nga pumuluyo, samtang 31% lang ang nagasambit nga ginapamatian sa mga mamalidag ka mga lokal na opisyal ang tingog sa mga Pilipino. Suno sa Okta, kinahatagan punto sa survey nga ang pagpabilin sa pagsalig sa publiko. Wala lamang nakasandig sa epektibong pagdumala o di pati man sa paghatag sa igtalupangod sa pananawon sang kada pumuluyo.
Iwat ang survey sa tuong Disyembre 3, 2011, pinagi sa face-to-face interview sa 1,200 ka respondent sa bugos nga pungsod. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:28 sa aga. Sige, hapon nagpamati mo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Sa ibang pagdaton nga balita nasyonal. Welcome sa Philippine National Police o PNP ang pagbinuligay sa pungsod Cambodia para ma-verify ang mga hulag sa pugante kay gaming tycoon nga si Charlie Atong Ang. Ini matapos kaginpayag sa Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation sa Cambodia nga wala sila o kung nga wala sa ila pungsod si Ang baliskad sa anuman nga impormasyon sa Department of Interior and Local Government may kaangtanan diri. Sunod kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., pamatud ini sang mabaskog o nga alyansa sa tunga sang duha ka pungsod may kaangtanan sa pagpatuman sang layi kag pangita sang hustisya. Nagpabilin sunod sa kay Nartates nga agresibo ang pagpangita kay Ang kag siban pa nga mga pugante. Sandigman sa nanging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na pangitaon ang tanan na may kaangtanan sa mga high-profile na kaso kag masiguro na malabot ang hustisya para sa mga biktima kag ila mga pamilya. Ang warrant of arrest na bato kay Ang sa ila pinapa ka mga akusado ang nagbugat sa mga kaso ng kidnapping with homicide, sumuman sa kidnapping kag serious illegal detention, may kantanan sa investigasyon sang pagkadula sang mga bulangero. Speaking of PNP mga biyan, ginmando na ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang madalong investigasyon tuhoy sa ginpahayag pagpamahog sa kabuhi ni Cebu Governor Pam Baricuatro. Ini kasalod sa anunsyo sang gobernador nga may ara sang nagtuyo nga patsyon siya kabaylo sang 2.5 million pesos nga patong sa iyang ulo. Sunod kay PNP Chief, iyan ang ginmanduan ang Police Regional Office 7 kag Cebu Provincial Police Office para pabasugon ang ila intelligence monitoring tuhoy sa pagpalapta sang mga tactical security personnel. Dugang pa ni Nartates, magapatuman man sila sa kaangay nga tikang sa tanan nga opisyal sang gobyerno. Nag-eksperyensya sang pareho nga sitwasyon o kung pamahog sang seguridad bangod sa pagpatuman sang ila katungdanan. Sandig sa intelligence information nga nabatan sang gobernadora, isa ka hard killer gikan sa Mindanao ang ginmanduan nga mag-ubra sang krimen kag tuyo nga tumanon sa gwa sang Cebu. Inamabiyan ang pila sa mga latest nga mga balita nasyonal na aton natipon kag ginpatpat sa inyo sumuyang nga aga. Sa aton naman nga pagpanumbalik, update naman gikan sa balita sa rehiyon. Aton na isa-isahon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba
yun? Bubata tuguan ang babae nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? May pares, may araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Marami na naman nagkalat ng mga red flag at kung ano-anong kwento ang ating nababalitaan. Ikaw naman tong share ng share para ipakitang mali sila. Kung gusto mong katotohanan ang mga, iwasan mag-share ng red flag contents at ituon ang pansin sa mga balitang katotohanan lang ang nakaulat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Sisimulan natin ang pakikipaglaban sa mga dayuhan. Sa pahayag na ito ni Andres Bonifacio, sa magubat na bulubundukin ng Montalban Rizal, sumiklab ang revolusyon noong 1896. Ang mga putok na yan ay hindi na ang mabangis na labanan ng mga Katipunero at mga Kastila. Ito ngayon ang pampasabog na tumitibag sa mga bundok at humuhukay sa mga bukid ng Montalban. Araw-araw ay daan-daang truck ng graba at buhangin ang inahakot para sa mga konstruksyon sa Metro Manila. Ang mga ilog natin dito ay tapunan ng dumi ng mga nagkukwari. Bakit po ang bundok sinisira nila, inay? Saan po tutubo ang mga puno? Saan po titira mga ibon? Ang pagsulong ng bansa ay hindi dapat sumira sa ating kalikasan. Paalaala, hatid sa inyo ng Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's now been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo papunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh.
Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Go and go and 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Ano nangyari? In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:39 sa aga. Sige hapon na pamati po sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan, padayon karon ang mga aktibidad sa Philippine Statistics Authority may kantalan sa pagsulog sa 36 Civil Registration Month. Subong nga bugos nga bulan sang Pebrero may tema Navigating the Future Together, Advancing CRVS in Shaping the Global and Regional Data Ecosystem. Angon sila mga biyan, pila ka mga aktibidad ang ginpreparar sa aton sining PSA Western Visayas to highlight this year's celebration. Nakip na diri mga biyan ang ongoing mga aktibidad. Kangay sa nagligad nga Pebrero 6, giniwat ang PSA Services Information Education Campaign with West Visayas State University. Kag subong nga simana, particularly sa Pebrero 12, iwato ng orientation on civil registration laws with school registrar via Google Meet. Sa Pebrero 13, iwato naman ang training on CRASM and marriage laws nga hiwato ng mabiyan sa PSA Learning and Development Training Center. Kaya naman sa CRS Mobile at Cebu na Gibras sa Pebrero 14, orientation on civil registration laws sa Robinson's Place, Iloilo. Samtang sa Pebrero 20, ang deadline sa mga nanuhay-tuhay ng mga contest or the competition may kangtanan sa Civil Registration Month. Kag sa Pebrero 27, iwaton ang CRM closing ceremony, CRV Quiz B for LCRO o mga local civil registry officers, awarding of CRM contest winners, and CRVS Quiz B for PSA personnel. For those nga nagapamangkot kung ano ba lang ining mga kompetisyon nga ato nga gin-mention, isa na diri mga biyan ang CRM TikTok Video Contest. Ang ining kompetisyon mga biyan bukas para sa tanan nga estudyante, national government agencies, local government units kag mga private institution sa bug-os nga rehiyon. Kinahanglan nyo lang ipakita ang inyong creativity kag magdala sa Civil Registration Month theme sa inyo sining TikTok video. Ang deadline mga biyan natala na sa Pebrero 20 kag ang awarding ceremony will be held on February 27, 2026. Ginatag sang PSA mga biyan nga wala sang registration fee. Ang content dapat up to 2 minutes only. Hiligay non English and or Tagalog
accepted. Ang tema, Navigating the Future Together, Advancing CRBS in Shaping for Global and Regional Data Ecosystem. Para matumod ang mangina pagdaog, yari ang criteria for judging mabiyan 45% ang content, 25% ang creativity, 20% ang delivery and execution, kag 10% ang visual appeal. Para sa premyo sa kada kategory, first prize ang magapuuli siyang 5,000 pesos kag PSA token. Second prize, 3,000 pesos and PSA token. Kag third prize, 2,000 pesos and PSA token. Kung mayroon na sang entry, you may submit it via email and be part of the CRM closing ceremony. Send entries to rsso06 crasd@psa.gov.ph. Kag naka-CC sa rsso6@psa.gov.ph. Isa man sa mga barangay nga aktibidad ang e-poster making contest. Nabukas naman sa tanan ng mga junior high school students kag PSA personnel sa Western Visayas. Showcase your creativity and bring the Civil Registration Month theme to life through a digital poster. Ang ining aktibidad mga biyan, deadline will be on February 20, 2026. Awarding ceremony will be on February 27, 2026. Wala sang registration fee, A4 size portrait orientation, open to various design platforms. Ang criteria for judging para sa sining na kompetisyon, 35% relevance, 35% aesthetic appeal, and 30% ang originality. For the junior high school category, ang mga daog baga pauli siyang 2,000 pesos kag PSA token, 1,500 pesos and PSA token sa second placer, and the third placer will go home with 1,000 and PSA token. For the PSA personal category, ang first place tubtob third placer magapauli siyang certificate and PSA token. Sa mga talented naton nga mga artist and TikTokers o join sa sining tuigan nga kompetisyon sang aton nga Philippine Statistics Authority para sa karon nga 36 Civil Registration Month. Alas 9:45 na sa aga. Pagyan padayon na ginapabaskog sa Department of Trade and Industry ang pagnegosyo diri sa Western Visayas. Kagang ini nga mga pagtiwa wala nagauntat sa mga sektor sang mga manghuma, lokal nga mga negosyante, sa mga mangingisda, pamatanon, bangod sang nagdigad nga siman. Ang Department of Trade and Industry naghagiwat mga biyanha sa isa ka paghanas sa diin ang mga partisipante mga kabahin sang Ita community. So, mga biyan, mga ati gikan sa nunay tuhay nga probinsya sa Western Visayas, ang gintuduan sa Department of Trade and Industry sa pila ka mga ideya pang negosyo para nga mas magasangkad pagid ang ila sini nga pagbaligya at mas madamo pagid ang magabakal sa ila sa merkado. Sa nagligan ka si Manong Mabiyan, giniwat sa DTI ang Business Development Training para pabaskugon ang pagnegosyo sa mga ati sa rehiyon. Ang mga nagpaidalom sa sining paghanas, ginalakipan sa mga miyembro sa Pantad Ati Tribe Organization o Konpato sa Tobias Fournier Antique. Gimaras Ati Weavers Association Corporation sa Jordan Gimaras. Kag sang karibuhan ki Meme Ate ki Dumaraw sang Dumaraw Kapis.
Sa bulig sang University of San Agustin Center for Heritage and Indigenous Culture o kung CHIC, gintuduan ang mga ati sang mga importante nga mga ihibalo tuhoy sa pagnegosyo, pagbaliga kag paggamit sang social media. Pinaagi naman sa tatlo kadlaw nga aktibidad, nagalaw ang Department of Trade and Industry na malabot ang handom sini na inklusibo nga pag-uswag sa diin wala sang mabilin nga heritage kag sumungman sang komunidad. So, importante nga sa parayon nga pag-uswag sa aton sini iyang rehiyon mga biyan, lakip man diri ang pag-uswag sa mga indigenous people o kung ang aton sini nga mga katutubo. The reason ko nga adri sa aton nga syudad, makita ano pa iya pila ka mga ating nga nagabaligya sa ila sinitag sa ka mga produkto. And we hope kung may time kita mga biyan, if we have extra budget, mabakal man nato ng ila sini nga mga produkto nga ginapabugal. No lakip dari ang mga wallet kag kalo human sa nito o kag iban pa nga mga produkto nga ambit kag ginatanyag sa aton sini nga mga kauturan nga ati. As mentioned earlier mga biyan, makita natin sa aton nga screen ang ongoing ceremony sa bahin sang Kalayaan, Laguna. Si President Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga panguna sang transition sang stewardship sa Caliraya, Botocan, Kalayaan kung CBK Hydroelectric Power Plants sa San Juan, Kalayaan, Laguna. Sa sining seremonya, ang presidente nag-inspeksyon sa control room facilities where he is presented with a plaque commemorating the transition of stewardship sa CBK Hydroelectric Power Plants. Ang CBK Hydroelectric Power Complex, which includes the Caliraya, Botocan, and Kalayaan Power Plants, ang nagtabig nga isa sa most important renewable energy resources. Ang complex nagalakip sang 39.52 megawatts nga Caliraya Hydroelectric Power Plant, 23.10 megawatts Botocan Hydroelectric Power Plant, nagang Kalayaan Pump Storage Facilities or Kalayaan 1 and Kalayaan 2, bringing the total installed capacity to nearly 797 megawatts. Ang pump storage plants nag-function bilang large-scale energy storage system na nagahatag sang reserve capacity and ancillary services na nagabulig stabilize ang power grid sang Luzon sa tion sang peak demand. Ang transition sang siniiyang proyekto occurs after a 25-year build, rehabilitate, operate, transfer o kung BROT agreement nga nag-untat na mga biyan sa February 2026 and a successful privatization of the CBK complex. The project was awarded through a competitive bidding process to the Reuters-led Thunder Consortium, establishing it as the new concessionaire of supporting efforts to improve operational efficiency and strengthen energy security sa Luzon. Ang successful transition nagamarka man sa isa ka key milestone sa power sector reform agenda sa gobyerno sa dalam sang Electric Power Industry Reform Act o kunang IPIRA na nag-highlight ang ongoing investor confidence sa Philippine energy sector, especially mga biyan sa mga large-scale, renewable, and energy storage facilities. Subantayan mga biyan, sa hindi lamang madugay ang posible paghatag mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. may kang tanan sa sining aktibidad.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:52 sa aga. Mabiyan, bantayan ha ang maging mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa digid lamang madugay. For the meantime, wala kita sa oras na nabilin sa aton sining na pagpakalagad, diri na ginamang kutob atong edisyon, sumuadlaw sang Lunes, Pebrero 9, tuig 2026. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Rochelle Jones Sotero sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalaga, JP Harvas. Madamo uga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.